May usapan kami na hindi siya gagawa ng bagong account at iisang account lang ang gagamitin namin dalawa. Pero may nabasa ako na mama, ang tawag ng babaeng yun sa biyenan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Emma at meron siyang asawa na itago na lang din natin sa pangalang Liam. Buntis si Emma noon at nasa probinsya naman si Liam dahil kailangan niya magtrabaho at makaipon para pag dumating na ang araw na manganganak na si Emma. December 3, 2023, ito na ang araw na lalabas na ang kanilang anak kaya agad namang umuwi si Liam sa bahay nila. Pero pagdating ni Liam sa bahay nila ay hinanap agad ni Emma ang cellphone ni Liam dahil may usapan sila na hindi siya gagawa ng panibagong account dahil isang account lang ang kanilang gagamitin. Kaya chinek agad ni Emma ang cellphone ni Liam pero wala naman siyang nakita. At pagkalipas na 10 araw ng pag-i-stay ni Liam sa kanyang pamilya ay tinext na siya ng kanyang amo at pinababalik na siya sa kanyang trabaho. Pero nagmakaawa sa kanya si Emma na wag muna siyang bumalik ng trabaho dahil wala siyang kasama sa bahay at first time mom niya rin. Pero hindi niya napigilan si Liam na bumalik ng kanyang trabaho dahil nakautang na si Liam ng halagang 20,000 sa kanyang amo na ginastos sa panganganak ni Emma. At habang nakahiga si Emma sa kanilang kama at nasa labas naman si Liam ay naisipan ni Emma na mag-login sa isang number na ginagamit ni Liam. Kaya dito na nalaman ni Emma na gumawa pala ng panibagong account si Liam at nakablock si Emma sa mismong account. Nakablock din sa account na ito pati mga kapatid ni Emma pati na rin ang kanyang pamilya kaya nasaktan ng husto si Emma dahil may pangako sila sa isa't isa na hindi siya gagawa ng panibagong account. Kaya umiiyak noon si Emma habang sinasabi niya kay Liam na bakit kailangan mo pang gumawa ng panibagong account at binlock mo pa talaga ako. Pero niyakap lang siya ng mahigpit ni Liam at sinabi sa kanya na mahal daw silang dalawang mag-ina. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ng bumalik ni Liam sa kanyang trabaho kaya kinausap niya muna na doon muna sila sa bahay ng kanyang biyenan para may katulong siyang sa pag-aalaga ng kanyang anak. Pinayagan naman sila ni Liam kaya lumipat na siya sa bahay ng kanyang biyenan at doon na rin siya nakikilog-in ng account dahil wala siyang magamit na cellphone. Nanghihiram lang siya ng cellphone sa kanyang biyenan pag kailangan niya mag-chat kay Liam pero habang nakikigamit siya ng cellphone ay may nag-pop up na isang message. Nakalagay na sa messenger ng galing at ang message ay galing sa isang GC na ang pangalan ay Family is Love. Biglang kinabahan si Emma dahil nakita niya ang picture ng isang babae na pinaghihinalaan niyang babae ni Liam. Kaya hindi nag-alinlangan si Emma na buksan ang message kahit hindi naman para sa kanya at doon niya nabasa na mama na ang tawag ng babaeng yun sa kanyang biyanan. Kaya nanlumo na lang si Emma at nagiiyak dahil sobrang tagal na pala siyang niloloko ng kanyang asawa pati na rin ang kanyang mga magulang. Kasama din sa GC ang mga kapatid ni Liam kaya kahit isa ay wala man lang siyang malapitan. Kaya nung gabi na yon ay pumunta siya sa kanilang kapitbahay para makahiram ng cellphone at tawagan ng kanyang nanay. Pinaluwas niya ang kanyang nanay para sunduin silang mag-ina kahit hindi pa talaga siya pwedeng bumiyahe at wala naman nagawa ang pamilya ni Liam. Pagdating ni Emma sa bahay ng kanyang nanay ay chinat siya ng kanilang kapitbahay na nagli-live-in na si Liam at ang kanyang babae sa bahay ng kanyang mga biyanan. Kaya sa madaling salita ay iniwanan na din siya ni Liam at sumama na si Liam sa isang single mom. Pero pagkalipas ng 8 buwan ay nakikipagbalikan sa kanya si Liam pero tinanong niya muna kung bakit siya nakipaghiwalay sa kanyang bagong babae. At ang sagot naman sa kanya ni Liam ay sobrang sama daw ng ugali ng bago niyang kinasama kaya pinuntahan na lang niya si Emma sa kanilang tinitirhan. Sinama ni Liam ang kanyang mag-ina kung saan siya nagtatrabaho at doon muna sila tumira. Gustong-gusto sanang gantihan ni Emma ang naging babae ni Liam dahil nagkabalikan na silang dalawang mag-asawa. Gusto niya sanang ipost ang pagmumukha ng naging babae ni Liam sa social media pero sinasabi sa kanya ng babae na marami siyang kakilalang mga pulis at abogado. Mapera din na naging babae ni Liam at sinasabi ng kanyang mga kaibigan na malakas daw ang kanilang pangalan. Dahil simula na nagkabalikan silang dalawang mag-asawa ay hindi niya na maiwanan si Liam dahil palagi na lang siyang nag-overthink dahil sa iisang barangay lang sila nakatira. At isang beses ay nakigamit si Emma ng cellphone kay Liam at nakipag-chat siya doon sa babae. Nalaman ni Emma na gusto pa rin makipagkita ng babae kay Liam kaya tinanong niya naman si Liam kung gusto niya pa ba ang kanyang naging babae. At ang isinagot naman sa kanya ni Liam ay hindi na dahil ginamit niya lang daw ang naging babae niya noong mga panahong walang-wala siya dahil pinatulan siya nito. Pero hindi ko po talaga maiwasang mag-overthink kaya ano po ba ang dapat kong gawin? Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi natin kasi alam kung ano ba yung buong istorya kung bakit kailangan nilang gumamit ng iisang account. Baka kasi may history na rin ng pambababae noon pero hindi naman sa nagdududa. Pero para sa akin kasi sobrang unhealthy nang wala kayong tag-isang account. At ang gusto ko muna sanang ibigay na payo sa'yo ay yung tungkol dun sa kagustuhan mo na gumanti dun sa naging babae ni Liam. Unang-una, hindi naman siya magiging babae ni Liam kung hindi siya ginusto ni Liam. Dahil kahit sobrang dadaming babaeng malalande kung ayaw naman ng asawa mong pumatol, hindi siya magkakaroon ng ibang babae. Ang ibig kong sabihin, kapag nagkaroon ng ibang babae ang ating mga asawa, hindi lang yun kasalanan ng ibang babae, kundi kasalanan din yun ng asawa mo. Kung halimbawa na makaganti ka nga dun sa babae ni Liam at nandun na tayo na napasama mo din yung loob niya, pero anong napala mo? May napanood nga ako dati na ganitong tanong sa isang abogado at ang sabi niya ay gusto niyang gantihan yung naging kabit ng asawa niya. Pero ang sabi lang ng abogado sa kanya ay hindi niya pwedeng kasuhan yung babae na hindi kasama ang kanyang
kanyang asawa. Dahil kahit saan banda natin tignan, hindi lang to kasalanan ng babae, kundi kasalanan din to ni Liam. Kaya kung pinatawad mo na si Liam sa ginawa niyang panloloko sa'yo, siguro mag-move on ka na lang. Dahil kung ang balak mo ay ipahiya na lang siya sa social media para mapasama yung loob niya, ay gagawa ka lang ng panibago niyong problema. At doon naman sa sinabi mo na palagi ka na lang nag-overthink, kasama talaga yun sa pagdadaanan mo kasi naranasan mong lokohin. Kumbaga nasira na yung tiwala, kaya palagi ka na lang nagdududa. Kaya ang pinakamagandang gawin tungkol dyan ay kausapin mo si Liam na tulungan kanyang buuin ulit yung tiwala mo sa kanya. Kasi kung hindi kayang patunayan ni Liam na hindi ka na niya ulit lolokohin, hindi ka talaga magkakaroon ng tiwala. Kailangan ni Liam na mabuild at i-gain ulit ang tiwala mo sa kanya para hindi ka na mag-overthink. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!